Hello guys! Welcome po sa ating bagong video. So dito ay ituturo ko po sa inyo kung paano po magluto ng alugbati at saka munggo. So hindi na po tayo bumibili ng alugbati kasi nga mayroon po tayong itinanim sa ating bakuran. So dito na lang po tayo pumipitas. So napakalaki po yung matitipid po natin dito kasi nga minsan po yung alugbati or mga gulay ay nagmamahal or tumataas po yung presyo. So dito hinugasan ko na po siya, tapos naghanda na rin po ako ng iba pang gulay. Maganda po kasi yung alugbati at saka munggo na may iba pang sahog. At naghiwa na rin po ako dito ng sibuyas, bawang, tsaka luya. Ito po yung ating pangsubak or pangsahog, yung tuyong hipon at saka nor. So dito naglaga na po tayo ng munggo. So pag ganyan po yung itsura ng munggo, parang may bumibiyak na, so luto na po yan. Pwede na po yung pangsahog. At saka nagpainit lang po tayo ng mantika sa ating panibagong kaldero. At dyan po natin igigisa yung bawang. Yan, gisahin na po siya natin hanggang sa maging colory brown or mangamoy na po siya. Tapos isusunod na po natin yung sibuyas at saka luya. Masarap kasi yan pag ginagisa kasi nga nagdadagdag pa po yan ng lasa at saka bumabango po yung ating gulay. Yan, igigisa din po natin yung dahon ng alugbati. Lalo po kasing sumasarap yan guys pag ginigisa. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ng ating notification bell button para ma-update po kayo sa mga video po nating ina-upload. At ayan na po. Pagkatapos po natin gisahin yung dahon ng alugbati, pwede na po natin ilagay ang lahat po ng natitirang mga gulay at saka pati yung ating sahog. Ayan. Tapos po natin yan guys, ilagyan na po natin yan ng asin. At saka pangpalasa, yung gamit po natin dyan is bitchin. So depende po sa inyo kung anong pangpalasa yung pinagisnan nyo. Pagkatapos pwede na po tayong magdagdag ng tubig dyan. Ayan, depende po sa inyo kung gaano karaming tubig yung inyong ilalagay. Pagkatapos po natin lagyan ng tubig, takpan lang po siya natin at pakuluin. So ayan, naghanda na rin po ako ng tuyo. Karaniwan pa kasi dito sa amin guys, once na nag-uulam po tayo ng gulay, kasarap po yan. Once na may kaparis na tuyo, iihawin po natin mamaya yan para lalong sumarap yung ating pagkain. So ayan, kumukulo na nga po siya. So pag ganyan na po yung itsura, pwede na po nating tansyahin yung lasa po niyan. Ayan. So kung pwede na po tayong magdagdag kung kulang ba ng asin or pampalasang na bitchin. Depende po sa inyo guys, dagdagan nyo na kung may kulang. Pagkatapos po niyan, takpan na po natin ulit. Tsaka i-check po natin kung malambot na ba yung kalabasa. Once na malambot na po yung kalabasa, ibig sabihin kainan na. Kakagutom yung amoy ng inihaw na tuyo. Excited na akong kumain. Maraming salamat po sa panonood.